Sa loob ng maraming taon, ang Kaliningrad ay itinuturing na blackmail center ni Vladimir Putin laban sa Europa. Isang lugar na parang untouchable, nakapwesto sa gitna ng NATO, puno ng missiles at kayang takuti ng buong rehiyon. Pero ngayon, kabaligtaran na ang lahat. Ang dating sandata ng Moscow ay unti-unting nagiging pinakamasamang bangunggot ng Russia. Tahasan na ang mga babala, ang mga general ng Poland, isinantabi na ang diplomatic courtesy at nagpadala na sila ng malinaw na mensahe sa Moscow. Ayon sa kanila, kung kakailanganin, susunugin namin ang lahat sa loob ng 300 kilometro. Ibig sabihin kung maglunsad ang Russia ng opensiba o magbanta ng digmaan mula sa 300 kilometro Kaliningrad, handa kaming wasakin ang lahat ng military targets sa abot ng aming armas. Kasabay nito, isinara na rin ng Lithuania ang lahat ng pangunahing daanan ng supply papuntang Kaliningrad. Hininto nila ang mga tren, hindi na pinadaan ang mga truck sa kalsada at ang dagat na dating bumubuhay sa rehiyon ay pinatigil na din. Sa madaling salita, sinasakal na ang Kaliningrad kahit wala pa man ang gera. Ang dating itinuturing na military power hub ay hindi na sentro ng lakas. Isa na itong hostage island. Nakulong sa gitna ng NATO, unti-unting nauubusan ng supply at halos imposible nang marating ng Moscow. Nagsimula na ang tahimik na pag-alis at sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging malinaw ang katotohanan. Hindi na kayang abutin ng Russia ang Kaliningrad kapag kailangan na nito. Pero teka muna, bago natin ipagpatuloy, ay baka pwedeng paki-like muna ang video na ito. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon balik na tayo sa video. Ang Western Alliance, lalo na ang eastern flank ng NATO na binubuo ng Poland at Lithuania, ay maingat ngunit mahusay na sinasamantala ang pinakamalaking kahinaan ng Moscow, ang pagkahiwalay ng Kaliningrad mula sa mainland Russia. Nag-usap at nagplano ang Poland at Lithuania. Hindi ito biglaan, sa halip sadyang pinaghandaan para pigilan at sakalin ng Kaliningrad. At ang dating simpleng embargo ay tuluyan ng nagbago ng anyo. Ngayon, isa na itong irreversible strategic encirclement. Ang aura ng pagiging untouchable ng rehiyon ay naglaho. Ang pumalit ay kaba, pagkakulong, at ang malamig na pakiramdam ng nalalapit na kapahamakan. Bago ang invasion ng Ukraine, iba ang buhay sa Kaliningrad. Mas makulay, mas bukas, mas European. Hindi ito katulad ng kulay abong Moscow o ng malalayong lungsod sa Siberia. Ito ang muka ng Russia na nakaharap sa Europa. Mga Western brands ang nangingibabaw sa mga kalye. European culture ang namamayani sa mga cafe. At maraming residente ang hindi nakikita ang sarili nila bilang isolated Russian citizens, kundi bilang bahagi ng Baltic region. Pero isa-isang isinara ng digmaan ang bintanang iyon. Bawat sanction ay parang block, bawat restriction ay parang pader. Hanggang sa tuluyang bumaba ang Iron Curtain at ikinulong ang mga tao sa isang madilim na silid na walang malinaw na labasan. Matapos ang invasion ng Ukraine, ipinatupad ng EU at NATO ang malalawak na sanctions. Ginamit ng Lithuania ang transit restrictions bilang strategic weapon. Ang epekto, isang logistical shock, isang heart attack na hindi pa nararanasan ng Kaliningrad mula pa noong bumagsak ang Soviet Union. At ang unang tinamaan, ang pinakamahalaga, ay ang kalsada. Bigla na lang nawala ang daan palabas. Sa mga border crossing, nagkahilerang mahahabang pila ng mga truck. Umaabot ng ilang miles, naghihintay ng ilang araw, hanggang sa wala nang magawa kundi bumalik ng luhaan at talunan. Walang bala, walang bomba, pero unti-unting pinipiga ang isang rehiyon, hanggang sa mawalan ito ng hininga. At dito nagsisimula ang mas malaking tanong, hanggang saan ito aabot? Nang tuluyang ipagbawal ang pagpasok ng mga produkto mula sa Europa, unang bumagsak ang road transport sector ng Kaliningrad. Sa loob lang ng maikling panahon, libu-libong drivers ang nawalan ng trabaho. Ang mga transport companies isa-isang nagsara. Ang iba, ikinulong na lang ang mga truck sa garahe. Ang iba naman, ibinenta na lang bilang scrap metal. Ang pagkawala ng kalsada ay hindi lang simpleng abala. Para itong pagbuhos ng semento sa nag-iisang pintuan palabas ng rehiyon. Isang iglap na putol ang lifeline ng Kaliningrad papunta sa mundo. At hindi pa doon nagtapos. Kasunod nito, tumigil naman ang railway. Tumanggi ang Lithuania na pahintulutan ang pagdaan ng mga produktong kabilang sa sanctions list. Sa mismong border, pinabalik ang mga tren ng Russia. Dito tuluyang nagsara ang lahat ng pintuan. Ang mga heavy cargo na kritikal sa ekonomiya, cement para sa construction, steel para sa industriya, at coal para sa enerhiya ay biglang hindi na maihatid. Nang maparalyze ang railway network, nauuhaw ang industriya ng Kaliningrad sa raw materials.
Isa-isang nagsara ang mga pabrika. Ang mga construction project ay naiwan sa ere. Mga gusaling kalahati pa lang ang tapos. Unti-unting nilamon ng kalawang at panahon. Habang kinakalawang ang mga riles, lalong lumalalim ang kawalan ng magawa ng Moscow. Sa isang technical pero napaka-epektibong hakbang, strategically na paralyze ng Lithuania ang Russia. Walang putok ng baril, walang bomba. Nang maisara ang lupa at riles, iisa na lang ang natitirang pag-asa ng Moscow. Ang dagat. Kumapit ang Kremlin sa maritime supply route sa Baltic Sea na parang huling lubid sa bangin. Upang pigilan ang panik, sinubukan ng pamahalaan na pakalmahin ang publiko. Ayon sa Kremlin, kung kinakailangan lahat ay dadalhin namin sa pamamagitan ng barko. Babasagin namin ang blockade sa dagat. Sa papel at sa mapa, mukhang may saysay ang plano. Pero sa totoong mundo, naging isang imposibleng logistical nightmare ito. Ang dagat ay sobrang mahal, mabagal, limitado ang kapasidad at higit sa lahat hindi naligtas bilang kapalit ng land transport. Ang plano ay suplayan ng mga pantalan ng Kaliningrad gamit ang mga barko mula sa UST Luga Port sa St. Petersburg. Pero mabilis lumitaw ang problema, kulangan ng mga barko para sa rutang ito. At ang port infrastructure ay hindi kayang saluhin ang biglaang bigat ng demand. Sa loob lang ng isang gabi, sumabog ang transportation cost. Ang delivery time na dati ay ilang araw lang sa lupa. Ngayon ay doble o triple ang tagal sa dagat. Ang mga produktong dati murang naihahatid sa loob ng ilang araw ay inaabot na ng ilang linggo. At ang gastos, halos hindi na makatarungan. Dahil sa delay nagkagulo ang production plans ng mga pabrika. Nahirapan ang mga tindahan na mag-stock ng sariwang produkto. At maraming perishable goods ang nabulok na lang sa mga pantalan bago pa makarating sa mga shelf. Ang masakit na bahagi, ang dagdag gastos ay direktang ipinasa sa mamimili. Sa isang rehiyong hirap na, lalo pang nadurog ang purchasing power ng mga tao. At kasabay nito sumabog ang inflation. Ang food prices sa Kaliningrad ay umakyat ng lampas-lampas sa national average ng Russia. Sa simpleng salita, mas mahal ang pagkain, mas kaunti ang trabaho, at mas mahirap ang araw-araw na buhay. At dito unti-unting nagiging malinaw ang katotohanan. Ang Kaliningrad ay hindi lang naka-blockade. Unti-unti itong sinasakal hanggang mawalan ng hininga. Sa kabila nito, dahil sa matinding kakulangan ng mga barko at ferry, nagmistulang parking lot ang mga pantalan. Mahahabang pila ng trucks at containers ang umaabot ng ilang miles. Sa loob ng mga port, logistical chaos ang nagahari. Ang mga kasalukuyang ferry ay palaging nasisira, dumadaan sa maintenance o sadyang kulang ang kapasidad. Kahit ang pagpasok ng mas malalaking barko gaya ng Ursa Major ay hindi nakasapat. Masyado silang mabagal at hindi akma sa laki ng krisis na kinahaharap ng rehiyon. May mga truck drivers na nagsalita at nagsabing mahigit 2 buwan silang napilitang maghintay sa mga pantalan. Doon na sila natulog sa loob ng sasakyan. Doon na rin sila kumain, naghintay at unti-unting naubos. Hindi lang oras ang nawala. Nasira ang mga kargamento. Nabaon sa utang ang mga driver. At para sa marami, ito ang simula ng financial ruin. Ang galit at pag-aalsa ng mga driver ang nagpakita ng taong muka ng pagbagsak ng logistics sector. Hindi nagtagal, tumama na rin ang krisis sa mismong puso ng ekonomiya. Ang AVOA, isang automotive manufacturer na itinuturing na makina ng regional economy, at ang Bolt Motors, isang malaking motorcycle manufacturer, ay napilitang ihinto ang operasyon overnight o kaya'y bawasan ang produksyon ng 70%. Ang dahilan, wala ng pyesa. Ang mga pabrikang ito ang bumubuhay sa libu-libong pamilya. Nang magsara sila, natigil ang daloy ng pera sa buong rehiyon. Kahit ang mga rescue agreements kasama ang mga Chinese partners ay hindi rin sapat. Hindi dahil ayaw tumulong ng China, kundi dahil kahit sila ay hirap na hirap magpasok ng produkto sa isang rehiyong halos tuluyang nahiwalay. Ang problemang ito ay hindi lang economic issue. Isa na itong malalim na social crisis at posibleng pagsabog. Direktang tinatamaan nito ang 15,000 hanggang 18,000 workers. Kasama ang kanilang mga pamilya. Hindi lang mga driver ang nawalan ng trabaho. Kasama rin ng mechanics, logistics staff, warehouse workers, customs officers. Sila ang pinakamalaki at pinakagalit na grupo ng unemployed sa rehiyon. At araw-araw, palakas ng palakas ang kanilang reaksyon. Ayon sa datos na inilabas ng RBC, ang unemployment rate sa Kaliningrad ay tumaas ng 21.7%. Mula nang magsimula ang taon, isang historic record. Ipinapakita ng numerong ito ang isang malinaw na katotohanan.
Opisyal nang bumagsak ang ekonomiya ng rehiyon. Nanigas ang labor market, walang bagong trabaho, walang malinaw na pag-asa. Kapag isa sa 5 workers ang nawalan ng hanap buhay, lumilikha ito ng perpektong kondisyon para sa social unrest. Pero may mas malala pang nangyari, isang pagbabagong tuluyang nagsara ng lahat ng natitirang labasan. Ang Baltic Sea mismo ay nagbago ng anyo. Hindi na ito daan palabas ng Russia, hindi na ito koneksyon sa mundo. Isa na itong pader ng tubig na bumabalot at nagkukulong. Ang ipinagmamalaki ng Moscow, ang Baltic Fleet, ay hindi na puwersang nangingibabaw sa dagat. Isa na lang itong kawan ng mga pato na nakakulong sa sariling pantalan, limitado ang galaw, bantay sarado. Nang sumali ang Finland at Sweden sa NATO, tuluyan nang nagbago ang balanse. Sa praktikal na usapan, ang Baltic Sea ay naging parang NATO lake. At sa sandaling iyon, nawala ang strategic depth ng Russia. Wala nang espasyo para umatras. Wala nang lugar para magmaniobra. Para sa Kaliningrad at para sa Moscow. Ito na ang pinakamapanganib na yugto ng pagkakakulong. Sa puntong ito, kumpleto na rin ang kontrol ng NATO sa hilaga at timog ng dagat, pati na sa lahat ng pasukan at labasan nito. Mula sa isla ng Gotland hanggang sa Danish Straits, bawat galaw ay nakabantay ang NATO. May radar, may mata, may baril. Ibig sabihin nito, ang sea route papuntang Kaliningrad ay nasa kamay na rin ng NATO. Pwede itong putulin, lagyan ng mina o i-block anumang oras. Sa praktikal na usapan, ang mga barko ng Russia ay napipilitang dumaan sa isang NATO koridor. Habang nakatutok sa kanila ang mga kanyon ng kalaban, wala silang ibang daan. Dahil dito, ang Kaliningrad ay naging structurally defenseless. Isang isolated military outpost na napapalibutan sa hilaga, timog, silangan at dagat ng mga bansang miyembro ng NATO. Sa puntong ito, ang mismong heograpiya ang kumalaban sa Russia. Ang dating bridgehead, isang lugar na pwedeng gamitin para umatake, ay naging isang bulsa na hindi na kayang ipagtanggol. Isang kill zone. Hindi na pinagdedebatehan ng mga military experts kung kaya pa bang tumagal ang rehiyon kapag tuluyang nahiwalay. Ang tanong na lang ngayon ay, ilang araw bago ito tuluyang bumigay? Paulit-ulit at walang pag-aalinlangan na sinabi ng Lithuania na handa nilang ihinto ng tuluyan ng transit papuntang Kaliningrad kung kailangan sa ngalan ng kanilang national security. Ang banta na ito ang naging pinakamalakas na deterrent card ng NATO laban sa matagal ng pananakot ng Moscow gamit ang Suwalki Corridor. Malinaw ang mensahe ng Vilnius sa Russia. Kung tatakutin ninyo kami, puputulin namin ang inyong lifeline at iiwan naming hubad ang inyong kuta. Kapag pinagsama ang banta ng total transit ban at ang tahasang banta ng military destruction mula sa Poland, malinaw ang kahihinatnan. Kahit ang ruta sa dagat ay pwedeng isara kaagad. Sa oras ng krisis may kakayahan ng NATO na maglagay ng mga mina o tuluyang i-blockade ang mga pantalan ng Kaliningrad. Ang kakayahan ng Russia na tumugon gamit ang conventional forces ay sobrang limitado. Ang kanilang navy ay nakakulong sa Baltic Sea. Walang espasyong umatras, walang malayang galaw. Habang nangyayari ito, hindi rin nanatiling tahimik ang Germany. Sa isang makasaysayang irony, nagsimula ang Berlin na mag-deploy ng mga sundalo at mabibigat na kagamitan malapit sa hangganan ng Kaliningrad bilang bahagi ng Poland's Eastern Shield Operation. Ang muling paglipat ng German Panzers at Leopard tanks patungong silangan malapit mismo sa Russian border ay hindi pansamantala. Isa itong strategic at permanenteng hakbang. Nagbabalik ito ng mga alaala ng kasaysayan, pero sa pagkakataong ito, sa ilalim na ng watawat ng NATO. Sa pananaw ngayon ng Berlin, hindi na partner ang Kaliningrad. Isa na itong direktang banta at kumikilos sila batay sa paniniwalang iyon. Ang katotohanang ang mga sundalong Aleman ay maghuhukay ng trenches, maglalagay ng barbed wire, at magtatayo ng anti-tank barriers sa rehiyong ito ay isang konkretong ebidensya na hindi na ito simpleng tension lang. Isa na itong aktibo at potensyal na war zone. At sa puntong ito malinaw na ang Kaliningrad ay hindi na lamang naiipit. Ito ay unti-unti nang isinasara, pinipiga at inihahanda para sa pinakamasamang senaryo. Ang mga paghahandang ito ay malinaw na senyales na inaasahan ng North Atlantic Treaty Organization ang posibilidad ng isang Russian attack. O kaya naman, handa na silang tuluyang ihiwalay ang Kaliningrad kapag sumiklab ang krisis. Sa kahabaan ng hangganan, unti-unting nabubuo ang isang makabagong Maginot Line, isang pader na halos imposible ng lusutan.
Alam ito ng mga Russian military planners. Sa likod ng saradong pinto, hindi na nila ito itinatanggi. Sa mga lihim na war games at simulations, umaamin ang kanilang mga analyst na sa anumang malaking sagupaan laban sa NATO, mapuputol ang koneksyon ng Kaliningrad sa loob lang ng ilang araw o kahit ilang oras. Kasunod nito, isasara ang himpapawid at mawawala ang anumang tsansang magpadala ng reinforcement. May isang senaryong matagal nang bumabagabag sa Russian General Staff. Isang rehiyon na hindi na masusuplayan, mga tropang iiwan sa kanilang kapalaran at mawawalan ng bala at kagamitan. Ito ang pinakamadilim at pinakanakakatakot na file sa kanilang mesa. Mas lalo pang pinabigat ng katotohanang naubos na ang ilan sa pinakamahusay na unit at kagamitan ng Russia sa Kaliningrad. Dati, napilitan silang ilipat ang mga elite units patungo sa Ukrainian front. Ang ilan sa mga S-400 systems at mga marines na nagtatanggol sa rehiyon ay nasira o nawala na sa Donbas Steppe. Ibig sabihin, humina ang depensa. Ang dating kuta ay nabakante, ang baluti ay nabutas. Alam ito ng mga Russian na nakatira roon. Ramdam nila na dumating na ang hindi maiiwasang wakas. Sa kabila ng victory propaganda sa telebisyon, iba ang nakikita nila sa araw-araw. Walang laman ang mga kalye, pataas ng pataas ang presyo at may tensyon sa hangin na hindi maikakaila. Para sa kanila, ang banta ay hindi na abstract geopolitics. Isa na itong nasusunog na realidad. Nararamdaman sa bawat biyahe, bawat pagbili sa tindahan, bawat tahimik na gabi. Isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang bumalot sa lipunan na parang bangungot. Marami ang wala nang nakikitang kinabukasan para sa kanilang mga anak sa Kaliningrad. Ang pamumuhay sa anino ng digmaan ay lumika ng constant hostage mentality. Isang pakiramdam na anumang oras pwedeng sumabog ang lahat. Unti-unti nitong pinupunit ang social fabric ng rehiyon. At dahil wala ring malinaw na rescue plan mula sa Kremlin, isang tulong na maaring hindi na dumating, nagpasya ang mga tao na itakda ang sarili nilang kapalaran. Tahimik ngunit puno ng takot, nagsimula silang mag-empake. Habang tumataas ang unemployment, insecurity at corruption, isang makasaysayang alon ng panic flight ang sumiklab. Iniwan ng mga tao ang kanilang mga bahay, trabaho at alaala, sinusubukang makatakas patungong mainland Russia o kung may pagkakataon patungo sa ibang bansa para itong pag-abandona sa isang lumulubog na barko. Hindi na ito simpleng migration, ito ay demographic depletion, ang unti-unting pagkamatay ng isang rehiyon. Ayon sa datos ng isang malawakang sociological study, hindi bababa sa isang sa bawat 5 adult residents ng rehiyon ay may kapamilya o malapit na kamag-anak na umalis na at pumasok sa landas ng migration. Isang nakakaalarma at napakataas na porsyento ito. Isang malinaw na senyales na nanganganib ang sustainability ng buong lipunan. At sa puntong ito, malinaw na ang Kaliningrad ay hindi na lang kinukulong mula sa labas. Ito ay unti-unti nang nauubos mula sa loob. Kung isasama ang mga independent estimates at ang mga hinalang may manipulasyon sa opisyal na datos, lumalabas na between 50,000 at 150,000 katao na ang lumipat o tuluyang umalis sa Kaliningrad Oblast mula 2022 hanggang 2025. Para sa isang rehiyon na may populasyong humigit kumulang 1 million, ibig sabihin nito ay 5 hanggang 15% ng buong populasyon ang nawala sa loob lang ng 3 years. Hindi ito simpleng pagbaba ng bilang. Isa itong demographic catastrophe, isang estado ng pagkawasak. Sa buong kasaysayan nito, ito na ang pinakamabilis at pinakamapaminsalang population decline na naranasan ng Kaliningrad. Gaya ng nakasanayan, pinili ng Kremlin na balewalain ang migration at demographic crisis. Paano? Sa pamamagitan ng pagtatago ng datos at paghinto sa paglalathala ng birth at death statistics. Ang desisyon ng Rosstat na ihinto ang paglabas ng monthly population data ay hindi technical na issue. Isa itong tahimik na pagtatakip sa kawalan ng kakayahan ng Estado. Pero kapag sinuri ng mabuti ang profile ng mga umaalis, mas lalong nagiging malinaw ang pinsala. Ang mga lumalayo ay hindi ang matatanda o walang kakayahan, kundi ang pinakakailangan ng Russia, lalo ng isang isolated na rehiyon. Sila ay highly educated, multilingual, mga kabataan, at may innovative potential mula sa IT at industrial sectors. Isa itong malinaw na brain drain. At kapag nawala ang utak ng lipunan, hinahatulan ng Kaliningrad sa isang tumatanda, dependent at hindi produktibong populasyon. Kapag wala nang natitira para bumuo ng kinabukasan, wala na ring kinabukasan ng rehiyon. Hindi rin aksidente kung saan sila pumupunta.
Ang pinaka-attractive at pinaka-accessible na destinasyon ay Poland, Lithuania at Germany. Isang mapait na irony ito at isang tahimik na pagkatalo para sa Russia. Ang sariling mamamayan nito ay tumatakas patungo sa mga bansang NATO, mga bansang matagal nang tinatawag na kaaway sa propaganda. Ipinapakita ng krisis na ito sa buong mundo na ganap ng gumuho ang seguridad ng Kremlin sa Baltic. At ang presyo ng digmaan ni Putin ay pinakamabigat na binabayaran ng pinaka-European na mga Russian, ang mga taga-Kaliningrad. Ngunit ang krisis na ito ay hindi lang bunga ng kasalukuyang geopolitics. Isa rin itong malalim na historical drama, isang nakabaong nakaraan na muling sumisingaw. Sa kasalukuyan, ang Kaliningrad ay nakabitin sa pagitan ng two worlds, geographical na nasa Europa, political na nakakabit sa Russia, pero emosyonal at espiritual hiwalay sa dalawa. Habang humihina ang subsidies at military support mula sa Moscow, hindi na maiiwasan ng tanong, lalo na ng mga kabataan. Bakit kami mananatiling nakakadena sa isang mainland na unti-unting lumulubog sa kahirapan, isolation at authoritarian collapse? Sa puntong ito, nagiging epektibo ang estratehiya ng West. Ang economic strangulation at military encirclement ay tumatama mismo sa lugar kung saan pinakamasakit ang banggaan ng ambisyon at realidad ni Putin. Ang dating tinitingala bilang impregnable fortress, unsinkable aircraft carrier, ay naging isang rehiyong nasakal ng logistics, pinipiga ng presyon militar ng NATO at iniwang mag-isa, parang isang military orphanage. Sa praktikal na usapan, bumagsak na ang Kaliningrad. Ang kulang na lang ay ang opisyal na pag-amin. Kapag tuluyang nagpatuloy ang kasalukuyang direksyon ng mga pangyayari, ang unang mawawala ay hindi teritoryo, kundi kontrol. At kapag nawala ang kontrol, sunod-sunod na domino effect ang kasunod. Una, tuluyang mawawala sa Russia ang strategic value ng Kaliningrad bilang forward military base. Ang dating itinuturing na pangontra sa NATO ay magiging liability. Sa halip na magbigay ng deterrence, kakain ito ng resources, logistics, supply, tauhan na hindi na kayang suportahan ng Moscow sa mahabang panahon. Sa military planning, may isang hindi sinasabi ng malakas pero malinaw na realidad. Ang base na hindi masusuplayan ay base na kailangang iwanan. Kung hindi kayang ipagtanggol, hindi kayang palakasin at hindi kayang ilikas, ang isang base ay nagiging strategic trap, hindi sandata. Ikalawa, ang tuluyang pagkaputol ng Kaliningrad ay magbabago sa buong balanse ng kapangyarihan sa Baltic region. Hindi na kailangang magbanta ng NATO. Hindi na kailangang magpakita ng lakas. Ang mensahe ay malinaw na, kaya naming ihiwalay ang Russia ng walang putok. Ito ay magiging precedent, isang babala sa iba pang Russian exclaves at vulnerable regions. Kapag napatunayan na posible ito, ang deterrence ng Russia ay hindi na pananakot kundi bluff. Ikatlo, sa loob mismo ng Russia, magkakaroon ito ng malalim na political consequence. Ang Kaliningrad ay magiging unang rehiyong hayagang bumagsak nang hindi sinasabi ng Kremlin. Hindi ito opisyal na pagkatalo. Pero ito ay tahimik na pag-amin ng limitasyon ng kapangyarihan. At sa isang sistemang nakasalalay sa imahe ng lakas, ang tahimik na pag-urong ay mas mapanganib kaysa lantad na pagkatalo. Ikaapat, ang demograpikong pagbagsak ng Kaliningrad ay hindi na mababalik sa normal. Kapag umalis ang kabataan, kapag naubos ang skilled workers, kapag nawala ang middle class, ang rehiyon ay pumapasok sa irreversible decline. Kahit pa biglang buksan muli ang mga ruta, kahit pa bumalik ang supply, wala nang babalikan ang mga umalis. Sa economics may malinaw na prinsipyo. Ang confidence ay mas mahalaga kaysa pera. At ang confidence ng mga tao sa Kaliningrad, sa kinabukasan, sa seguridad, sa estado, ay tuluyan ng gumuho. Ikalima, sa mas malawak na konteksto, ang mangyayaring ito ay magbibigay ng bagong blueprint sa modern warfare. Hindi na kailangan ng invasion, hindi na kailangan ng tanks. Sapat na ang legal pressure, logistics control, economic isolation, at psychological exhaustion. Ito ang bagong anyo ng digmaan. Digmaan ng pagsakal, hindi ng pagsalakay. At kapag naging matagumpay ito sa Kaliningrad, uulitin ito sa ibang lugar. Ika-anim, ang pinakamapanganib na kahihinatnan ay ang posibleng maling kalkulasyon ng Moscow. Kapag naramdaman ng Russia na nawawala na ang Kaliningrad, may dalawang posibleng reaksyon lamang. Una, tahimik na pag-atras, nasisira sa imahe ng kapangyarihan. Ikalawa, biglaang eskalasyon para piliting baguhin ang sitwasyon. At sa ganitong kondisyon, ang isang maling desisyon, maling oras o maling interpretasyon ay pwedeng magbukas ng mas malaking sigalot na wala ng kontrol.
Panghuli, ang pagbagsak ng Kaliningrad ay hindi lamang regional issue. Ito ay magiging simbolo. Simbolo na, hindi na absolute ang kapangyarihan ng malalaking estado, hindi na garantisado ang kontrol kahit may armas at ang geography kapag ginamit ng tama ay pwedeng pumatay ng imperyo ng dahan-dahan. Kung tuluyang mangyari ito, ang Kaliningrad ay maaalala hindi bilang lugar ng labanan, kundi bilang unang rehiyong bumagsak dahil sa pagkaputol ng hininga, hindi sa putok ng baril. At sa geopolitics, ang ganitong uri ng pagkatalo ang pinakamapanganib dahil tahimik pero permanente.